Dinala ang presidente ng Estados Unidos sa ospital. May tama ng bala sa dibdib. Bagamat ito ang Manhattan Mercy Hospital, kung saan nagtitipon ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo. Nanginginig ang mga kamay ng lahat at sumuko na sila. 3 milimetro na lang ang layo ng bala sa puso. Isang maling galaw lang, tiyak na kamatayan. Sa sandaling iyon, isang 4-star general, ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, ang nagmamadaling tumakbo sa pasilyo. Ang taong niluhuran niya ay hindi ang direktor ng ospital o ang hepe ng surgery. Ito ay isang 49 taong gulang na Pilipinang janitor na tahimik na naglilinis ng sahig sa isang sulok. Ina, parang awa nyo na, iligtas nyo po ang presidente. Ano nga ba ang tunay na nangyayari? 3:00 ng hapon. Ang pasilyo ng St. Mary's Hospital sa Manhattan, New York ay puno ng amoy ng disinfektante. Si Elena ay nakayuko habang nagmamap ng sahig. Siya ay 49 taong gulang. Mahigit 15 taon na siyang nasa Amerika. Pero eksaktong 12 taon na mula nang isinuko niya ang kanyang tunay na pangalan at humawak ng mop. Sa bawat pagdulas ng mop sa sahig, may maririnig na mahinang tunog. Sa likod ng kanyang mga kamay, may mga luma at magkakapatong na peklat. Pero walang sinumang nakapansin nito. Hoy! Tagalinis! Isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi nag-angat ng ulo si Elena. Hindi rin niya itinigil ang pagmamap. Palapit ng palapit ang mga yabag. Ang makintab na dulo ng sapatos na katad ay pumasok sa paningin ni Elena. Kapag tinatawag kita, dapat sumasagot ka. Naiintindihan mo? Ito si Dr. James, ang hepe ng surgery. Higit sa 190 sentimetro ang taas. May mga puting buhok na sa kanyang ulo. Sa likod ng kanyang salamin na may gintong frame, malamig na mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Bingi ba lahat ng Pilipino? Dahan-dahang itinuwid ni Elena ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Walang galit, walang takot. Tila ba libu-libong beses na niya itong naranasan. Ano po ang kailangan ninyo? Mahina ngunit matatag niyang sabi. Kumunot ang kilay ni Dr. James. Aba, marunong ka palang magsalita? Sarkastiko siyang ngumisi. Ang mga nurse sa paligid ay dahan-dahang naglapitan. Maging ang mga residenteng doktor na naka-scrub suit ay huminto para manood. Sinipa ni Dr. James ang balde sa harap ni Elena. Splash! Kumalat ang maruming tubig sa sahig at tumalsik ito hanggang sa bukong-bukong ni Elena. Ano to? Sigaw ni James, itinuturo ang sahig. Dumaan ako kanina at naamoy kita. Amoy kanal. Paano kung kumapit yang amoy mo sa scrub suit ko? Hindi umimik si Elena. Hindi niya tiningnan ang basang bukong-bukong. Tinitigan niya lamang nang tahimik ang mga mata ni James. Anong tinitingin-tingin mo? Tumaas ang tono ng boses ni James. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung ilan lang sa ospital na to ang kumikita ng 10 milyong dolyar bawat taon? Ako yon. Ako. At isang hamak na tagalinis? Tinititigan ako ng diretsyo? Natahimik ang buong pasilyo. Nagbaba ng tingin ang mga nurse. Umiwas ng tingin ang mga residente. Walang sinumang kumampi kay Elena. Simula ngayon, tanggal ka na, deklara ni James. Walang separation pay. Anong separation pay para sa isang janitor? Kunin mo na ang gamit mo at umalis. Kung hindi ka aalis ngayong araw, ipapakaladkad kita sa gwardya. Bahagyang humigpit ang pagkakahawak ni Elena sa hawakan ng mop. Ang mga lumang peklat sa kanyang kamay ay tila kumislap. May kung anong dumaan sa kanyang mga mata, mga sigaw, dugo sa surgical gloves. Isang kamay na humahawak sa isang papahintong puso sa ilalim ng isang military tent. Wala pang isang segundo itong nangyari. Pero malinaw na nandoon ang isang piraso ng malalim at madilim na alaala. Sige po, mahina niyang sagot. Ibinaba niya ang mop. Kukunin ko na po ang gamit ko at aalis na. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni James.
Mabuti. Ganyan dapat. Malamang sa Pilipinas. Gumagapang din kayo sa lupa. Hindi na sumagot si Elena. Itinulak niya ang kanyang cart at naglakad palayo sa pasilyo, nilagpasan ang mga taong nakatingin, patungo sa likurang pinto. Sa ilalim ng cart, bahagyang nakikita ang dulo ng isang lumang leather case. Isang set ng acupuncture needles. Mukha na itong luma at kupas. Ngunit walang sinumang nakapansin. Tinanggal ni Elena ang kanyang apron. Tiniklop ito at inilagay sa ibabaw ng cart. Kapag napag-initan ka ng taong yan, tapos ka na. Kawawa naman. Pero anong magagawa natin? Kasalanan din ng janitor. Nagpapansin kasi. Narinig niya ang mga bulungan mula sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Tumayo siya sa harap ng revolving door. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa salamin. Siya ay nasa mababang posisyon, ngunit hindi kailanman ibinaba ang sarili. Nang akmang itutulak na niya ang pinto. Bang! 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 Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Tila yumanig ang buong lobby ng ospital. Nag-vibrate ang mga bintana, kumurap-kurap ang mga ilaw sa kisame. Ano yon? Putok ng baril? Terorista ba yan? Nagkaroon ng sigawan at hiyawan. Ang mga pasyente sa lobby ay dumapa sa sahig. Ang mga nurse ay natatarantang tumakbo. Nagbago ang mga mata ni Elena. Hindi na ito ang blankong ekspresyon kanina. Bahagyang lumiit ang kanyang mga pupil at nanatili siyang nakatayo, kalmado. May paparating ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Tumigil ang putukan pagkatapos ng 30 segundo, ngunit para itong isang kawalang hanggan. Naging magulo ang lobby. Ang mga pasyente ay nanginginig habang nakasandal sa pader. Umiiyak ang mga bata. May ilang sumubok kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. VROM! VROM! Isang malakas na panginginig ang gumapang mula sa sahig. Tunog ng helicopter. Hindi lang isa. Nakatayo si Elena sa harap ng revolving door. Nakatingin sa labas. Isinasara ang kalsada sa harap ng ospital. Sunod-sunod na pumasok ang mga itim na sasakyan. 7. Tabi! Tabi kayong lahat! Pumasok ang mga lalaking nakaitim na suit. May mga earpiece sila sa kanilang mga tainga. Nakasabit ang mga baril sa kanilang baywang. Secret Service. At hindi sila ordinaryong mga ahente. Security Protocol Alpha. I-secure ang ruta. I-lockdown ang lobby. Ihiwalay ang lahat ng sibilyan. Sa isang iglap, kontrolado na ang buong lobby. Nagbantay ang mga ahente sa bawat pasukan. Walang sinumang makakalabas. Biglang bumukas ang automatic door. Isang stretcher, ang mabilis na ipinasok, dugo. Puno ng dugo, ang stretcher. Gunshot wound sa dibdib. Matinding pagdurugo, sigaw ng isang paramedic. Sa stretcher, may isang matandang lalaki. Ang puting polo niya ay basang-basa ng matingkad na pulang dugo. Nakita ni Elena ang kanyang mukha. Puting buhok, matulis na panga. Ang mukha na daan-daang beses na niyang nakita sa balita. Ang Presidente GS Estados Unidos. Ang presidente. Diyos ko, ang presidente. Kumalat ang takot sa lobby. Ang mga taong pinigilan kanina ay nagsimula na namang magbulungan. Code Red! Code Red! Walang tigil na anunsyo mula sa intercom ng ospital. Lahat ng personnel, stand by. Uulitin ko. Code Red. Dumating ang surgical team. Si Dr. James ang nangunguna. Ano? Anong nangyari dito? Sir, ang bala po ay nasa loob pa ng thoracic cavity. Sabi ng isang batang residente, ipinapakita ang isang tablet. Lumabas sa screen ang isang X-ray image. Ang lokasyon ng bala ay minarkahan ng pulang tuldok. 2 sentimetro lang mula sa puso. Paano? Paano natin to gagawin? Nanginginig ang boses ni James. Pati ang mga kamay niya ay nanginginig. Mula sa malayo, pinanood ni Elena ang eksena.
Dinala ang stretcher sa emergency operating room. Tumutulo ang dugo sa sahig. Sumunod si James. Mabigat ang mga paa. Tila papunta sa sarili niyang bitayan. Dr. James! Sumalubong si Director Smith ng ospital. Pawis na pawis ang mukha. Ikaw ang mamumuno sa operasyon. Ito na ang pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng ospital. Dapat magtagumpay ka. Kumislap ang mga mata ng direktor. May takot, ngunit may halong pag-asa. Kung maililigtas nila ang presidente, makikilala ang pangalan ng ospital sa buong mundo. Pero, nag-aalangang sabi ni James, ang lokasyon ng bala, kapag nadikit sa aorta, patay siya agad. Ang paggalaw pa lang nito, ilipat natin siya sa ibang ospital. Sabat ng hepe ng Secret Service. Hindi maaari. Sagot ng isang ahente na nakaitim na suit. Wala na tayong oras. Kung mamatay siya habang inililipat tapos tayong lahat, dito gagawin ang operasyon. Pero sa kondisyon niyang yan, hindi kami tumatanggap ng hindi bilang sagot. Malamig ang mga mata ng ahente. Natigilan si James sa tingin nito. Nasa harap na sila ng operating room. Naghahanda na ang medical team para sa anesthesia. Sunod-sunod ang tunog ng alarma mula sa monitor. Beep! 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 Bumabagsak ang blood pressure ng presidente. Hindi rin stable ang kanyang pulso. Simulan na ang anesthesia. Sigaw ng anesthesiologist, ngunit may panginginig sa kanyang boses. Nakatayo si James sa pinto ng O. R, naghuhugas ng kamay. Dumadaloy ang tubig sa kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi ko kaya! Bulong niya. Napakahina para marinig ng iba. Hindi ko kaya. Imposible to. Sa sandaling iyon, may nakita siya sa bintana ng O. R. Isang helicopter na papalapit. Sa gilid nito, isang malinaw na marka. Delta Force ng U.S. Army. Lumapag ang helicopter sa rooftop ng ospital. Ang ingay ng propeller ay yumanig sa buong gusali. VR-ROOM. Napatingin sa kisame ang mga tao sa lobby. Nanginginig ang mga ilaw, nararamdaman ang vibration sa mga bintana. Klang! Bumukas ang pinto sa likod. Pumasok ang mga sundalong nakaitim na combat gear. Lahat sa posisyon. I-secure ang pasilyo. Bawal makipag-ugnayan sa mga sibilyan. Delta Force, ang pinakamagagaling na special forces ng Amerika. Agad nilang kinontrol ang ospital. Ang tunog ng kanilang combat boots ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dumikit sa pader ang mga pasyente. Ang mga nurse ay halos hindi makahinga. Nagmamadaling lumapit si Director Smith. Baluktot ang kanyang kurbata. Butil-butil ang pawis sa noo. Anong? Ito ang ospital namin. Simula ngayon, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng military control. Isang malamig na boses ang nagsalita. Nag-angat ng tingin ang direktor. Isang lalaki ang naglalakad sa pasilyo. Nasa early 60s, maayos na nakasuklay ang puting buhok. Si General Maverick, ang chairman ng Joint Chiefs of Staff. Bawat tapak ng kanyang bota ay gumagawa ng tunog. Tak, tak, tak. Kumalat ang tensyon sa buong pasilyo. General! Lumiwanag ang mukha ng direktor. Akala niya, dumating na ang kanyang tagapagligtas. Lumapit siya. Kinukusot ang mga kamay na may malapad na ngiti. Ang aming hepe ng surgery, si Dr. James, ang mamumuno sa operasyon. Siya ang pinakamahusay na siruhano sa buong Amerika. Itinaas ni General Maverick ang kanyang kamay. Natigil ang pagsasalita ng direktor. Hindi man lang tiningnan ng general ang direktor. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin. Nilagpasan ang O, R, ang pasilyo, patungo sa lobby. Huminto ang general. Ang kanyang mga mata ay natuon sa isang lugar, sa harap ng revolving door. Isang babae na nakatayo sa tabi ng janitor's cart, nakasuot ng lumang uniforme. Isang 49 taong gulang na Pilipina, si Elena,
Nandoon pa rin siya sa dati niyang pwesto. Aalis na sana nang tumunog ang mga putok. Hindi siya tumakbo. Hindi rin nagtago. May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata ng general. Isang komplikadong damdamin, mga alaalang biglang bumalik. Lumiko siya. Naglakad siya patungo kay Elena. Nang naguguluhan ang direktor. General, isa lang po siyang tagalinis. Hindi sumagot ang general. Tahimik siyang naglakad. Huminto siya sa harap ni Elena. Wala pang 2 metro ang pagitan nila. Bahagyang bumilis ang paghinga ng general. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Atensyon! Mahinang utos ng general. Natahimik ang buong pasilyo. Ang mga miyembro ng Delta Force ay sabay-sabay na tumayo ng tuwid. Nakatingin sa harap, ang mga empleyado ng ospital ay naguguluhang nanonood. Walang nakakaalam kung anong nangyayari. Salute, unang itinaas ng general ang kanyang kamay. Dumikit ang kanang kamay niya sa kanyang noo. Ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, isang 4-star general, ay sumasaludo sa isang janitor. Sumunod ang buong Delta Force. Walang alinlangan. Sabay-sabay. 28 miyembro ng Special Forces ang nagbigay pugay sa isang babaeng nakasuot ng lumang uniforme. Nanigas ang buong pasilyo. Napanganga ang direktor. Halos malaglag ang kanyang panga sa sahig. Namutla ang mukha ni Dr. James. Napasandal siya sa pader at bumulong, "Sino? Sino ang tinanggal ko?" Ang mga nurse ay nagtinginan. Walang makapagsalita. "Ina!" Nagsalita ang general. Isang mababa at seryosong boses. "Ina." Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. "Iligtas niyo po ang presidente." May namumuong luha sa mga mata ng general, ngunit hindi ito tumulo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elena. Ganoon pa rin ang kanyang mga mata. Ngunit sa kaibuturan nito, may isang bagay na gumalaw. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon ay tila muling nagigising. "Nakabakasyon ako." Mahinahon niyang sagot. 12 taon na. Mula pa noong araw na yon, lumapit ang general. "Ina, Elena." Nanginginig ang kanyang boses. Ang taong nasa loob ay hindi lang basta presidente. Siya ang dahilan kung bakit tayo. 12 taon na ang nakalipas. "Alam ko." Putol ni Elena. "Kaya nga sinabi kong nakabakasyon ako." Katahimikan. 5, 10 segundo. May isang hindi nakikitang bagay ang dumaloy sa pagitan ni na Elena at ng general. Mga alaala ng nakaraan, amoy ng dugo at pulbura, mga gabing may nailigtas at may nawala. "Nakikiusap po ako." Yumuko ang general. Ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, ang pinuno ng pinakamalakas na militar sa mundo, ay yumuyuko sa isang janitor. Halos matumba si James sa kinatatayuan niya. Namuti ang mga dulo ng daliri niya na nakahawak sa pader. Sino ba talaga ang kinalaban ko? Gumapang ang takot sa kanyang gulugod. Humakbang si Elena. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Nagbago ang tunog ng kanyang mga yapak, ang kanyang tingin, maging ang kanyang paghinga. Ang bigat na nagmumula sa kanyang maliit na pangangatawan ay tila nilamon ang buong pasilyo. Isang anino na kayang-kayang tabunan, maging ang general. Hindi siya lumingon at naglakad patungo sa operating room. Ang kanyang likod ay kasing talim at kasing tigas ng isang espada. Bumukas ang pinto ng OR. Sa loob, isang kaguluhan. Walang tigil ang alarma mula sa mga monitor. Puno ng takot ang mukha ng medical team. Beep! 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 Blood pressure, bumabagsak sa 80/50. Blood loss, higit 2,000 cc. Irregular heartbeat. Nanginginig ang kamay ng isang residente habang kumukuha ng instrumento. Nalaglag ang clamp. Klang! Umalingaw-ngaw ang tunog ng metal sa loob ng OR. Lahat ay nagulat. Nakatayo si Dr. James sa tabi ng operating table. Hawak niya ang isang scalpel, ngunit hindi niya ito magalaw.
Sobrang nanginginig ang kanyang kamay, parang may Parkinson's disease. Ang dulo ng scalpel ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kapag ginalaw ko, patay siya! Bulong niya, basag ang boses. Nakadikit ang bala sa aorta. Imposible to! Nagpalit si Elena ng scrub suit. Nagsusuot ng guwantes. Mabilis at eksakto ang kanyang mga kilos. Walang nasasayang na galaw. Tila libu-libong beses na niya itong ginawa. Mula ngayon, ako ang masusunod, deklara niya. Natahimik ang buong O.R. Anesthesiologist. Tawag ni Elena. Opo, bawasan ang chemical anesthesia. Sa kondisyon niya ngayon, magdudulot ng shock ang general anesthesia. Nanlaki ang mata ng anesthesiologist. Paano po? Binuksan ni Elena ang kanyang lumang leather case. Sa loob, nakahanay ang manipis at mahahabang silver needles, kumikinang na parang sinag ng araw, ngunit matalim at perpekto ang pagkakagawa. Battlefield Emergency Protocol. Itinusok niya ang mga karayom sa leeg at likod ng tainga ng presidente. 3 puntos. Eksaktong 3. Sa pagdikit ng dulo ng kanyang daliri sa balat, tila dumulas lang papasok ang karayom. Pain suppression at heart rate stabilization sabay. Magkakabisa yan sa loob ng 3 minuto. Tulala ang anesthesiologist. Ang hangganan sa pagitan ng tradisyonal na gamutan at modernong medisina ay gumuho sa sandaling iyon. Surgical nurse. Utos ni Elena. Ihanda ang vascular clamps. Magsasagawa tayo ng preemptive hemostasis bago tanggalin ang 7mm na bala. Yes, ma'am! Bumilis ang kilos ng nurse. Walang puwang para mag-alinlangan sa mga utos ni Elena. Inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa ibabaw ng dibdib ng pasyente. Hindi niya hinawakan ang scalpel. Sa halip, bahagya niyang idinikit ang dulo ng kanyang mga daliri sa balat. Pumikit siya. Lahat ay napahinto sa paghinga. Bumalot ang katahimikan sa O.R. 5, 10, 15 segundo. Dahan-dahang gumalaw ang dulo ng mga daliri ni Elena. Tila nagbabasa ng braille, tila may nararamdaman. Kumpirmado ang lokasyon ng bala. Nagmulat siya ng mata. 3 milimetro mula sa outer wall ng aorta, gumagalaw ng 2 milimetro papunta sa puso. Wala na tayong oras. Paano niyo po nalaman? Tanong ng isang residente, puno ng pagkamangha. Sinasabi ng pulso niya. Sagot ni Elena. Sa bawat tibok ng puso, itinutulak ang bala. Ang vibration na yon, umaabot hanggang sa balat. Nanlaki ang mga mata ni James. Wala ito sa mga textbook ng medisina. Ito ay isang bagay na sa gitna lang ng digmaan, matututunan, magsisimula na ang paghiwa. Hawak na ni Elena ang scalpel. Walang kahit katiting na panginginig. Binuksan niya ang dibdib. Ang bawat kilos niya ay tila isang sayaw. Bumulwak ang dugo, ngunit hindi natinag si Elena. Inabot sa kanya ang clamp. Mula ngayon, walang sino man ang gagamit ng salitang ako, sabi ni Elena. Dito, ang salitang gagamitin natin ay tayo. Isang kakaibang enerhiya ang kumalat sa O.R. Nabawasan ang takot. Naging mas kalmado ang kilos ng medical team. Lumapit ang kamay ni Elena sa bala. Tinakpan ng dugo ang kanyang paningin. Agad itong sinipsip ng nurse. Nakita na ang bala, delikadong nakadikit sa aorta. Isang itim na piraso ng metal, isang pira-pirasong naglalaman ng kamatayan. Pinalibutan ng dulo ng mga daliri ni Elena ang bala. Wala pang 1 milimetro ang espasyo. Isang maling galaw. At mamamatay ang pasyente. Lahat ay huminto sa paghinga. Bahagyang umikot ang kamay ni Elena. Humilaway ang bala mula sa dingding ng aorta. SPURT. Isang bukal ng dugo ang sumirit. Clamp ngayon din. Kasing bilis ng kidlat ang kamay ni Elena. Tinakpan niya ang pinagmumulan ng dugo gamit ang hemostatic clamp. 1 segundo.
Eksaktong 1 segundo lang. Simulan ang vascular suture. Tinahi ng karayom ni Elena ang ugat. Napakabilis ng kanyang kilos. Mahirap sundan ng mata. Ting, nalaglag ang bala sa isang metal tray. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong O, R, tila tunog ng isang kampana. Isang kampana ng tagumpay. Beep! Beep! Nagbago ang tunog ng monitor. Nawala ang alarma. Blood pressure. Stable sa 90/60. Heart rate. Bumabalik sa normal na range. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng medical team. May ilan na napaiyak. Kalmado pa rin si Elena. Matapos ang huling tahi, tinanggal niya ang kanyang guwantes. Nalagpasan na natin ang pinakadelikadong parte, sabi niya. Kailangan siyang obserbahan sa loob ng 24 oras. Tiningnan ni Elena ang balang tinanggal niya. Kumunot ang kanyang noo. Kakaiba ang pagkakahati ng dulo nito. Sandali! Bulong ni Elena. Ito! Ghost tip to. Ghost tip? Tanong ni James. Ano yon? Isang prototype na ipinagbawal ng Geneva Convention. Kapag pumasok sa katawan, nagre-react ito sa init at kusang lumalalim, isang sandata ng Argus, na akala ko'y nawala na sa digmaan 12 taon na ang nakalipas. Naging yelo ang tingin ni Elena. Nagsimula na naman pala silang kumilos. Biglang bumukas ang pinto ng O, R, at pumasok ang isang miyembro ng Delta Force. General, seryosong ulat ng sundalo. May nakitang kahina-hinalang signal sa internal communication logs ng ospital. Posibleng may kasabwat sa loob. Nanigas muli ang hangin sa O, R. Hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lang ito. Lumipas ang 2 oras matapos ang operasyon. Magulo sa labas ng ospital. Pinalilibutan ng mga reporter ang gusali. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Lumilipad ang mga helicopter sa itaas. Tagumpay ang operasyon ng presidente sa St. Mary's Hospital. Isang misteryosong doktor. Gumawa ng milagro. Sunod-sunod ang mga headline. Ngunit sa loob ng ospital, tahimik. Kinokontrol ng militar ang lahat. Bawal pumasok. Putol ang komunikasyon. Ang mga empleyado ay nasa kani-kanilang pwesto. Tanging mga miyembro lang ng Delta Force ang naglalakad sa mga pasilyo. Nakatayo si Elena sa pasilyo sa labas ng opisina ng direktor. Sa bintana, tanaw niya ang madilim na langit. Walang mga bituin. Masyadong maliwanag ang mga ilaw ng syudad. Tumabi sa kanya si General Maverick. Kailangan nating hanapin ang kasabwat sa loob, mahinang sabi ng general. Ang nangyari ngayon ay hindi aksidente. May nag-leak ng schedule ng presidente. Hindi sumagot si Elena. Nakatingin lang siya sa labas. Nasisinag sa salamin ang kanyang mukha. Mukha siyang pagod, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng opisina ng direktor. Lumabas si Director Smith. Nakapalit na ng bagong suit at maayos na ang kurbata. Sumunod sa kanya si James. Wala na siyang scrub suit. Ngunit bakas pa rin ang pagod sa kanyang mukha. Pareho silang may malapad at mapagkunwaring ngiti. Ma'am! Tumakbo ang direktor palapit kay Elena. Nakabukas ang mga braso na para bang matagal ng kaibigan. Sana sinabi niyo agad! Hindi namin alam na ganito pala kayo kadakila. Inabot niya ang kanyang business card, gawa sa mamahaling papel na may gintong letra. Inaalok ko po sa inyo ang posisyong Honorary Surgical Consultant ng aming ospital. Kahit magkano po ang sahod na gusto ninyo. Kumislap ang mga mata ng direktor, puno ng kasakiman. 2 milyon? 3 milyon? Kung ano po ang gusto ninyo. Hindi kinuha ni Elena ang business card. Hindi man lang siya lumingon. Naiwang nakabitin sa hangin ang kamay ng direktor. Isang nakakailang nakatahimikan. Humakbang si James. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Hiya, takot, at isang maliit na paggalang. Nagkamali po ako. Yumuko si James. Malalim. Halos maging 90 degrees ang kanyang katawan.
Tatanggapin ko po kayo bilang aking guro. Turuan niyo po ako. Parang awa niyo na. Tiningnan siya ni Elena. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tumayo ka, sabi niya. Madali lang ang lumuhod. Naglakad si Elena patungo sa kanyang janitor's cart sa sulok. Kinuha niya ang mop. Luma na ito, pudpod na ang hawakan. May amoy ng alikabok. Heto! Inabot niya ang mop kay James. Linisin mo muna ang sahig. Nanigas ang mukha ni James. Pa? Ang buong ikatlong palapag. Tapusin mo. Ngayong gabi. Ano pong? Nanginginig ang boses ni James. Ito ay isang kahihiyan. Mahigpit na hinawakan ni James ang hawakan ng mop. Ang magaspang na kahoy ay bumaon sa kanyang palad. Sa simula, kahihiyan ang kanyang naramdaman. Ngunit habang tahimik niyang nililinis ang pasilyo, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabigat. Hindi ang bigat ng basang mop. Habang kinukuskus niya ang mga mantsa sa pagitan ng mga tiles, hinarap niya ang mga bagay na matagal na niyang tinalikuran. Hindi pala pasyente ang tinitingnan ko noon. Sakit lang. Hindi, tagumpay ko lang. Swish. Swish. Ang tunog ng paglilinis ay tila tunog ng pagtanggal sa kanyang kayabangan. Nawala ang kahihiyan sa mga mata ni James at napalitan ito ng malalim na pagsisisi at mabigat na katahimikan. Hindi na siya ang $10 million surgeon. Siya ay isang baguhan sa pinakamababang antas, nagsisimulang matutunan ang bigat ng buhay. Lumalalim na ang gabi. Nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa server room ng ospital. 2 miyembro ng Delta Force ang tumatakbo sa pasilyo. Nakatakas po, ulat ng isang sundalo sa general. May sumubok burahin ang mga log sa server room. Nakatakas siya sa fire exit bago namin mahuli. Tinetrace pa ang signal, pero kumpirmadong tagaloob. Naiwan ang record ng access card niya. Dumilim ang mukha ng general. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ng direktor. Isang text message mula sa isang unknown number. Plano. B. Gawin. Linisin ang MGA saksi. Nanginginig ang kamay ng direktor. Namutla siya. Mabilis niyang isinilid ang telepono sa bulsa. Tila walang nakapansin. Maliban kay Elena, saglit na dumaplis ang tingin niya sa direktor, ngunit hindi siya umimik. Madaling araw. Umiinit na ang makina ng helicopter sa rooftop. Umakyat si Elena sa hagdanan. Kasunod si General Maverick. Elena. Tawag ng general. Hindi simple ang nangyari ngayon. Huminto si Elena. Alam ko, may dahilan kung bakit kita tinawag. Umihip ang hangin. Nagsimulang umikot ang mga elisi ng helicopter. Project Ina. Natatandaan mo pa ba ang pangalang yon? Bahagyang nanigas ang balikat ni Elena. Iyon lang ang kanyang reaksyon. Ang mga bagay na akala natin ay ibinaon na natin 12 taon na ang nakalipas. Nagbabalik na sila. Lumingon si Elena. Nakatingin sa helicopter. Kaya nga ako nagtago. Mahina niyang sabi. Pero nahanap niyo pa rin ako. Madilim sa loob ng helicopter. Isang maliit na ilaw lang ang nagbibigay liwanag. Umugong ang makina. Sa bintana, papalayo ang mga ilaw ng Manhattan. Nakaupo si Elena. Nakapikit, nasa tapat niya si General Maverick. Project Ina, nagsalita ang general. Isang operasyon na hindi umiiral sa mga opisyal na talaan. Hindi nagmulat ng mata si Elena, ngunit nakikinig siya. 20 taon na ang nakalipas, sa isang field hospital sa gitnang silangan, bumaba ang boses ng general. May isang military doctor doon. Isang batang babae mula sa Pilipinas. Yumanig ang helicopter. Iba siya. Patuloy ng general. Nililigtas niya ang mga pasyenteng sinukuan na ng ibang doktor. Walang gamit, walang gamot, gamit lang ang kanyang mga kamay at karayom. Nagmulat ng mata si Elena. Tumingin siya sa bintana. May mga bituin sa pagitan ng mga ulap. Katulad ng langit, 20 taon na ang nakalipas. Buhangin, amoy ng dugo, tunog ng mga sumasabog na bomba. Bumalik ang mga alaala.
Ang kamay na humahawak sa isang papahintong puso, ang mga mata ng mga sundalong sumisigaw ng, "Iligtas niyo po ako." Iniligtas sila ni Elena. 1, 2, 10, 100. Dumating ang panahon na binigyan siya ng palayaw. Ang ina ng digmaan. Ang taong nagbabalik ng buhay mula sa bingit ng kamatayan. "Isa ka sa kanila, General," sabi ni Elena. Tumango ang General. "Hanggang ngayon, nasa kanang baga ko pa rin ang tahi na ginawa mo." 12 taon na ang nakalipas, mabigat na sabi ng General. Bahagyang nanginig ang kamay ni Elena. Huminto rin agad. Isang hostage rescue operation. Mga VIP ang dinukot, patuloy ng General. Kasama doon ang presidente ngayon. Senador pa lang siya noon. Namuo ang hamog sa bintana ng helicopter. Naging matagumpay ang misyon. Pero natigil ang General. Pero hindi lahat ay nailigtas. Dugtong ni Elena. Katahimikan. 12 taon na ang nakalipas, akala ng mundo, isa lang iyong simpleng hostage rescue mission. Mapait na sabi ng General. Pero alam natin, ang pinasok natin ay hindi kampo ng kaaway. Isa iyong testing ground kung saan sinusubukan ng Argus ang kanilang mga bagong armas sa mga sibilyan. Tumingin si Elena sa dilim sa labas. Sinubukan nilang burahin ang ebidensya. Ang ebidensyang iyon ay ang mga batang nakaligtas. At ikaw, sinuway mo ang utos para iligtas ang mga batang iyon. At ang nooy senador, nasaksihan niya ang lahat. Tiningnan ng General si Elena. Hindi nakakalimot ang Argus. Ngayong araw, sinubukan nilang tapusin ang 2 saksi na nakatakas 12 taon na ang nakalipas. Napasok na nila maging ang military supply chain, sabi ni Elena, nakatingin sa labas. "Kaya nga ako nagtago," bulong niya. "Pero nahanap niyo pa rin ako." Sumandal ang General. Ang pag-atake ngayon ay hindi lang para sa presidente. Maaaring paraan din ito para ilabas ka. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elena. "Alam ko, kaya kailangan ka naming protektahan." "Protektahan?" Lumingon si Elena. "General, hindi ako ang taong kailangang protektahan. Ako ang nagpoprotekta." Bumaba ang helicopter. Muling lumapit ang Manhattan. "Babalik tayo sa ospital," sabi ni Elena. Hindi pa ito tapos. 4:00 ng madaling araw, ang St. Mary's Hospital ay nasa ilalim pa rin ng military control. May mga Delta Force sa bawat pasilyo. Bumalik si Elena sa ospital. Suot pa rin ang kanyang uniforme. Naglalakad sa tabi niya, ang General. "Kailangan nating hanapin ang kasabwat," sabi ng General. 2 bido? Empleyado ng ospital. Isa sa kanila yon. Hindi sumagot si Elena. Dahan-dahan siyang naglakad, tinitingnan ang sahig, mga bakas ng paa, mga gasgas, bahagyang mantsa ng lupa. "Kailangan nating tingnan ang ruta ng janitor's cart," sabi ni Elena. "Ano? Ang janitor's cart?" Sa buong ospital na to, tanging mga gamit panlinis lang ang malayang nakakagala kahit saan. Nanlaki ang mga mata ng General. "Ibig mong sabihin, ginamit ng salarin ng isang janitor? O nagpanggap siyang janitor?" Huminto si Elena sa harap ng server room. Bukas ang pinto. May mga sundalo sa loob. "Mare-recover ba ang mga binurang log?" Tanong ng General. "Ilan lang po. Karamihan ay na-overwrite na." Sagot ng isang sundalo. Pumasok si Elena sa server room. Tiningnan niya ang sahig. Sa isang sulok, may isang maliit na piraso ng lupa. Kinuha niya ito at inamoy. "Lupa mula sa rooftop garden," sabi ni Elena. "May maliit na hardin sa rooftop ng ospital para sa mga pasyente." Lumingon ang General sa sundalo. Tingnan ang access log sa rooftop. "Yes, sir!" Tumakbong umalis ang sundalo. Biglang may pamilyar na mukha na lumitaw sa dulo ng pasilyo. Si James. Hawak pa rin ang mop. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit. "Nalinis ko na po ang buong 3 palapag," pagod niyang sabi. Tiningnan siya ni Elena, walang ekspresyon. Pati 4 na palapag,
Opo, kailangan mong malaman ang buong ospital. Bawat sulok, para malaman mo kung may mali. Nanigas ang mukha ni James, pero hindi siya tumutol. Kinaladkad niya ang mop papunta sa elevator. Sandali, tawag ni Elena. Sino ang pinakakahina-hinalang tao sa ospital na to? Yung naglalakad mag-isa sa gabi? O pumupunta sa mga lugar na hindi niya dapat linisin? O may maraming access card? Nag-alinlangan si James. May naalala siya. May isang lalaki sa maintenance, si Todd. Bago lang siya, pero laging paikot-ikot malapit sa breaker room. Hindi naman siya electrician. Kumislap ang mga mata ni Elena. Nasaan ang breaker room? Sa basement. Ikalawang palapag. Lumingon si Elena sa general. Puntahan natin. Nasa basement sila. Sa harap ng breaker room, maalinsangan ang hangin. Umugong ang tunog ng mga makina. Hinawakan ni Elena ang pinto ng breaker panel. May mga fingerprint, may gumalaw nito. Kamakailan lang ang panel na to. Kapag ginalaw, kayang putulin ang kuryente sa ICU. Nanigas ang mukha ng general. Mawawala ng kuryente ang life support ng presidente. Lumingon si Elena. Ito ang plano nila. Hanapin si Todd. Ngayon din, nagsikilos ang Delta Force. Isang buong alerto sa ospital at eksaktong 20 minuto ang lumipas, nawalan ng kuryente ang ICU. Todd, bumalot ang dilim sa buong ospital. Tanging mga emergency light lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. 30 segundo bago gumana ang backup generator. Pero ang life support sa ICU, wala pang 5 segundo ang itatagal. SAICU! Tumakbo si Elena. 2 baitang ang bawat hakbang niya. Hinihingal, pero hindi siya huminto. Sinipa niya ang pinto ng ICU. Madilim. Patay ang mga monitor. Huminto ang tunog ng ventilator. Simulan ang manual ventilation. Sigaw ni Elena, kinuha ang isang ambu bag. Inilagay niya ang maskara sa mukha ng pasyente at pinisil ito. Pump! Pump! Ritmiko! Sino ang mag-assist sa chest compression? Walang tao. Nasa ibang pasyente, ang mga nurse. Biglang bumukas ang pinto. Si James. Hawak ang mop, pawisan ang mukha. Anong gagawin ko? Nanginginig niyang tanong. Chest compressions. 120 kada minuto. Ngayon na, binitiwan ni James ang mop at tumakbo sa tabi ng pasyente. Ipinatong ang kamay sa dibdib nito. Mali ang porma mo. Ituwid mo ang iyong pulso. Utos ni Elena habang patuloy sa pagpump. Mas malalim. 5 sentimetro. Thump. 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 Pinindot ng mga kamay ni James ang dibdib ng pasyente. Pumasok ang pawis sa kanyang mga mata. Pero hindi siya huminto. 15 segundo. Sigaw ni Elena. Hindi pa gumagana ang generator. May mali. 20 segundo. Nanginginig na ang mga braso ni James. 30 segundo. Biglang bumalik ang kuryente. WHIRR. Bumukas ang mga monitor. Gumana ang ventilator. BEEP. Bumalik ang signal ng tibok ng puso. Blood pressure. 80/55. Unstable. Pero buhay siya. Ulat ng isang nurse. Binitiwan ni Elena ang ambu bag. Huminga siya ng malalim. Napaupo si James sa sahig. Ubos ang lakas. Nagawa natin. Sabi ni Elena. Nagawa natin. Na-late ang backup generator dahil minanipula ang breaker panel. Nahuli ng Delta Force si Todd. 3 buwan pa lang siya sa trabaho. Bakit mo ginawa yon? Tanong ng general. Hindi umimik si Todd. Blanko ang kanyang mga mata. May bakas ng droga. Pero hindi siya mukhang adik. Mukha siyang taong dumaan sa matinding training, pinipigilan ang takot. Sa kanyang pulso, may isang kakaibang tattoo. Isang cyclops. Ang simbolo ng Argus. Malinis ang bank account mo. Malamig na sabi ng general, nakatingin sa tablet. 30 minuto ang nakalipas,
Ang kapatid mong babae ay sa pilitang isinakay sa isang itim na van habang papasok sa eskwela. Nanginig ang mga mata ni Todd. Mga demonyo sila! Kaya nilang ihak maging ang firewall ng CIA. Kung hindi ko gagawin ang utos nila, papatayin nila ang kapatid ko. Ginamit lang nila ang taong to, sabi ni Elena. Nasa labas ang tunay na may pakana. Naglakad siya pabalik sa breaker room. Hinawakan ang pader. Tao man o sistema, bulong niya. Pareho lang ang paraan ng pagkasira. Lumapit si James, pawisan pa rin. Lumingon si Elena. Katahimikan. Ngayon, mukha ka ng medyo doktor, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni James. Ito ang unang beses na nakatanggap siya ng pagkilala mula sa kanya. Yumuko siya. Gusto niyang umiyak. Pero pinigilan niya, isang sundalo ang tumakbo. General, nagsasalita na po si Todd. Sa interrogation room, nakatali si Todd sa upuan. Galing sa labas ang utos, bulong niya. At kilala nila si Ina. Nanigas ang balikat ni Elena. Ina ang sinabi niya? Tanong ng general. Opo, sinabi nila. Ilabas si Ina. Para magsimula ang tunay na operasyon. Biglang tumunog ang telepono ni Elena. Unknown number, sinagot niya. Sa kabilang linya, hindi isang mechanical voice. Isang magalang, malalim na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakakakilabot sa pagiging kalmado. May mahinang classical music sa background. Dr. Lee. O dapat bang sabihin, Elena, 12 taon na rin. Ang galing pa rin ng iyong mga kamay. Ang isang mamamatay na presidente muli mong binuhay. Naging yelo ang mga mata ni Elena. Sino ka? Ako ang tagapamahala ng sistemang ginulo ninyo 12 taon na ang nakalipas. Isang mahinang tawa. Itinatama lang namin ang isang pagkakamali. 2 saksi na hindi dapat nabuhay. Isang presidenteng may bibig at isang babaeng may mga kamay. Ngayong gabi, pareho kayong mawawala sa kasaysayan. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang telepono. Malaki ang pangarap mo. Ito ay katotohanan. Alam mo ba kung anong inilagay namin sa basement ng ospital? Pumili ka. Sasama ka ba sa presidente at magiging abo? O isasama mo ang mga inosenteng staff bilang collateral damage? Mayroon kang 30 minuto. Hihinto ang paghinga ng presidente o lalabas ka ng kusa. Nasa iyo ang desisyon. Ina, click! Naputol ang tawag. Tumingin si Elena sa bintana. Sumisikat na ang araw. Namumula ang langit ng Manhattan. Huwag kang lumabas, sabi ni General Maverick. Patibong yan. Hindi sumagot si Elena. Tiningnan niya ang telepono. Unknown number. Unknown number. Poprotektahan kita, sabi ng general. Maaari kong i-deploy ang buong Delta Force. Ililipat kita sa isang ligtas na lugar. Proteksyon? Mahinang sabi ni Elena. Kulungan yon. Lumingon siya. General, 15 taon akong nagtago. Alam ko. Alam mo ba kung bakit? Hindi dahil sa takot. Dahil ayoko nang madumihan muli ng dugo ang mga kamay ko. Lumipad ang mga ibon sa labas ng bintana. Pero, huminga ng malalim si Elena. Kahit pigilan ko sila dito, may susunod pa ring darating. May masasaktan na naman. May mamamatay na naman. Kaya kailangang tapusin na to. Ngayon na, may luha sa mga mata ng general. Ina, Elena, pagtatama niya. Ngayon, Elena lang. Lumapit si James. Sasama po ako. Umiling si Elena. Hindi pwede. Bakit po? Kaya ko pong tumulong dahil ang buhay na kailangan kong protektahan ay nandito. Itinuro ni Elena ang ICU. Hindi pa tuluyang magaling ang presidente. Kailangan niya ng 24 oras na obserbasyon. Maaaring magkaroon ng komplikasyon. Hindi nakapagsalita si James. Gusto niyang tumutol. Pero alam niyang tama si Elena. Ang mga kamay ay kumikilos dahil sa talento, sabi ni Elena.
pero ang mga paa ay kumikilos dahil sa desisyon. Ang mga paa mo, dito dapat manatili. Iyan ang desisyon mo, yumuko si James. Naglakad si Elena patungo sa janitor's cart. Kinuha ang mop, nilinis ang sahig. Kahit burahin mo ang dugo, mananatili ang bakas, sabi niya. Kaya kailangang pigilan ang susunod na pagdanak. Ibinalik niya ang mop. Biglang may gumalaw sa ICU. Nagmulat ng mata ang presidente. Gising na po siya. Pumasok si Elena sa ICU. Nakatingin sa kanya ang presidente. Ikaw na naman pala, hirap na sabi ng presidente. Bahagyang yumuko si Elena. Magpagaling po kayo, Mr. President. Aalis ka na? May pag-aalala sa mga mata ng presidente. Opo, delikado. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Elena. Ang una niyang ngiti. Pagkatapos po nito, ilibre niyo ako ng isang mangkok ng bulalo. Kumunot ang noo ng presidente, naguguluhan. Bulalo? Opo, yung mainit, na may kanin. Lumingon siya at lumabas ng ICU. Naghihintay ang general sa pasilyo. Sasama ako. Dito lang po kayo, general. Kapag nakabalik ako, saka tayo sabay na aalis. Hindi na nagsalita ang general. Alam niyang hindi na niya ito mapipigilan. Naglakad si Elena patungo sa pangunahing pinto ng ospital. Narinig niya ang boses ni James. Bumalik po kayo. Hindi lumingon si Elena. Itinaas lang niya ang kanyang kamay. Lumabas siya sa revolving door. Tinamaan ng sikat ng araw ang kanyang mukha. Pumasok ang malamig na hangin sa kanyang mga baga. Ang amoy ng umaga sa New York. Tumingin siya sa karatula ng ospital. St. Mary's Hospital. Umalis na ang alamat, bulong niya. Hindi. Kumislap ang kanyang mga mata. Nagsimula ng manggaso ang alamat. Humakbang siya. Patungo sa isang lugar na walang sinumang nakakaalam. 3 araw ang lumipas, bumalik sa normal ang St. Mary's Hospital. Umalis na ang mga reporter at militar. Ligtas na ang presidente, inilipat sa isang secret location. Si Director Smith ay inaresto dahil sa pakikipagsabuatan. Nanatili si James sa ospital. Bumaba siya sa pwesto bilang hepe ng surgery. Magsisimula po ako ulit bilang residente, sabi niya sa board. Nagulat ang lahat. Pero iba na ang mga mata ni James. Nawala ang kayabangan. Napalitan ito ng pagnanais na matuto. Bumalik si General Maverick sa Pentagon. Pero bago umalis, sinabi niya kay James. Alam mo ba ang sinabi ni Ina? Marami raw ang magagaling ang kamay. Pero iilan lang ang nakakaalam kung para saan dapat gamitin ang mga kamay na iyon. 1 linggo ang lumipas. Nasa isang bagong lugar si Elena. Isang maliit na bayan sa Midwest. Nakasuot ulit siya ng damit pantrabaho. Hindi na janitor. Isa na siyang hardinero. May lupa sa kanyang mga kamay at tuhod. Nag-aalaga siya ng isang maliit na hardin. Rosas, daisy, at mga ligaw na bulaklak. Umihip ang hangin. Payapa. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha niya ito. Caller ID. Maverick. General. Elena. Kumusta ka na? Mabuti. Nagtatanim ng mga bulaklak. Narinig niya ang tawa sa kabilang linya. Bagay sa'yo. Anong kailangan mo? Katahimikan. Nahuli na namin ang utak ng lahat. Huminto ang kamay ni Elena. Ang kanilang headquarters. Salamat sa reverse tracking program na itinanim mo sa server ng ospital bago ka umalis. Nang mag-login sila, lumabas agad ang coordinates. Kung hindi dahil doon, hindi namin sila mahahanap. Pinagpag ni Elena ang lupa sa kanyang mga kamay. Hindi! Iyon ang naging huling suntok, Ina. Dagdag ng general. At may mensahe mula sa VIP line. Pinapatating sa'yo. Nag-vibrate ang telepono ni Elena. Isang text message mula kay VIP. Mensahe. Nakapagpa-reserve na ako ng bulaluhan. Yung pinakamainit. See you on the ground.
Hindi ito isang simpleng imbitasyon. Ito ay isang tawag, ang pinakamataas na antas ng utos mula sa bansa. Isang senyales na kailangan na naman siya ng mundo sa pinaka-Filipino at prangkang paraan. Tumingin si Elena sa langit at napangiti. Bulalo na taya ng presidente. Mukhang mahal to. Binuksan niya ang isang nakatagong kompartimento sa kanyang toolbox. Tinanggal ang maduming guwantes at kinuha ang isang itim na leather jacket sa loob. Ang bakasyon? Palaging maikli. Bulong niya. Sa isang lugar, may isang taong babagsak. Sa isang lugar, may isang taong dudugo. Sa isang lugar, may isang taong hihingi ng tulong. At doon, darating si ina.